Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, bigayan ng password ng magjowa. Okay ba? Kung interested ka na dito pare, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a kill, ako 10 toes down. Perfumes natin are still available, okay? Kung hindi ka pa sigurado kung alin sa tatlo yung bibilin mo, ito para sa'yo pare. Nandito yung tatlo na pabango natin na pwede mong itry, okay? Para pag may nagustuhan ka, saka ka bumili ng 50 ml. And another announcement pare, no? Para sa mga nanonood lang ng YouTube ko. Itong mga pabango ko bro, Seduce, Foreplay, Climax are now for affiliate sa TikTok. Okay, so kung nakabili na kayo at gusto ninyong kumita kahit papano, pwede nyong i-promote to sa TikTok at meron na kayong commission. Okay, basta i-add to basket nyo lang to sa mga post ninyo pare. Pag may bumili dun sa post ninyo, may kita na kayo, may commission kayo. So, announcement lang. Dito ko lang i-announce yan sa YouTube channel ko pare. Parang thank you ko na rin to sa pagbili ninyo. Okay, so kayo na bahala bro. Okay, basahin natin to pare. Alright? Tol, pa-advise naman. Okay? May GF ako, 9 months na kami. Sa 9 months na naging kami, maayos naman yung relationship namin mula umpisa. Nung una, panay kami magka-video call. So, ngayon naman, may trabaho na siya, bihira na lang kami magka-video call kasi busy siya sa trabaho niya. Well, normal lang yun. Normal lang yun. Pag pareho kayo may trabaho, normal lang talaga na may kukuha ng mga oras ninyo. Hindi kayo laging magka-communicate. Di ba? Pero dapat meron pa rin. May time pa rin kayo sa communication. But yung ganito kasi may trabaho, understood lang yun. So, bihira na kami magka-video call kasi busy siya sa trabaho niya. Pero, magka-chat naman kami. Pero saglit lang. LDR. Okay? LDR kami ng girlfriend ko. Nag-meet na kami last May. Ayun naman pala. LDR pare. So again, di ko nga suggested yung LDR pare kasi ayan, tignan nyo. Ito lang yung magagawa ninyo. Video call lang. Ayoko ng LDR pare, sa totoo lang. So, pero sige, continue tayo, no? Ngayon po, gusto ko sanang magpalitan kami ng password sa FB. Pero naging paulit-ulit lang ako sa sinabi ko sa kanya na magpalitan kami ng password. Parang ayaw niya pag-usapan yung ganyan. Magpalitan kami ng password sa FB. Ang masakit lang, sobrang defensive niya. Parang ayaw niyang pag-usapan yung ganyan. Magpalitan kami ng password sa FB. Ang masakit lang, sobrang defensive niya. Ayaw daw niya makipagpalitan ng password sa FB kasi wala ba daw akong tiwala sa kanya. Sabi niya, para saan daw bakit makipagpalitan pa ng password sa FB? Sabi ko, para makita ko kung sino ang magchat-chat sa'yo. Tanong ko lang po, posible ba na may ibang kachat yung girlfriend ko? Please hide my identity. At inaamin ko naman na siloso ako at may trust issue sa dati kong ex. Ano ba ang masasabi natin sa issue ni Tropa? Okay? Unang-una, LDR is bullshit. Yan ang isang pinaka-bullshit na klase ng relationship, LDR. Now, hindi ko sinasabing hindi effective. Walang nagkakatuluyan sa LDR, meron. Pero, too much effort yan. Kasi nga yung normal nga lang na relationship, di ba? Ma-effort na. What more pa kaya yung LDR, di ba? Diyan, dami-daming nabubuo dyan na trust issues, nakakasira ng ulo yan because wala kang magawa dahil malayo ka. Okay? And then yung next question niya baka daw niloloko na siya nung girlfriend niya. Kaya gustong-gusto niya magpalitan ng password. Well, naintindihan natin to, okay? Kasi majority sa atin, ginawa to noon. Yung magpalitan ng password, hingin yung password ng girlfriend mo para alam mo, nababantayan mo kung sino yung nagchat-chat sa kanya. Bantayan kayo, kumbaga. Pero I understand this, naintindihan ko yung ganyang galawan nung high school ako. Kasi ginawa ko yan. High school, college. Nagawa ko yan. Bakit? Bakit ko nagawa yon? Because high school ako, ano nga naman ba yung ilalamang ko sa mga kaklase ko? Isa lang naman, pare-pareho kaming umaasa lang sa magulang, di ba? Wala kaming pera. So, wala akong inalamang sa karamihan ng lalaki. Ka-level ko lahat ng lalaki because
estudyante, walang pera, umaasa lang sa magulang. So, doon ko naisip pare na, doon ko na-realize, no? Kaya ako nanghihingi ng password or kaya ako pinipilit yung girlfriend ko na magbigayan kami ng password. Hindi dahil gusto ko siyang bantayan, no? Although, yeah, kasama na yon, but the reason behind it is insecure ako eh. 'Di ba? Alam kong wala akong binatbat eh na lalaki. No? Alam kong susupot-supot yung foundation ko. Kaya ngayon, sobrang takot na takot akong mawala yung girlfriend ko. Takot na takot akong alam ko sa sarili ko na sobrang andali kong iwan dahil supot ako. Ngayon, ginamit ko yung pagpapalitan ng Facebook para kahit papaano mapigilan yun. Pero ito lang, masasabi ko dyan, based din sa experience ko pare. Ang gustong magloko bro, ang gustong magloko, hindi nyo mapipigilan yan. Okay? Maibigay niya man sa'yo yung isa niyang account. Ang gustong magloko, gagawa at gagawa ng paraan pare, para magloko. Di ba? Walang solution doon pare. Ang pagloloko, walang solution dyan. Now, ang question nyo sa akin, anong point ng video na to, Boss Josh? Wala naman palang solution. Bakit mo ginawa ng content? Ang gusto kong sabihin sa inyo, pare, gusto kong i-resolve natin yung issue kung bakit mo hinihingi yung password. Yun ang gusto kong solusyonan natin dito. Bakit in the first place hinihingi mo yung password? It's because takot ka bilang lalaki. Okay? Takot ka bilang lalaki. Takot na takot. Alam mo sa sarili mo na andali mong ma-replace. Kaya ngayon, hinihingi mo yung password. Yan ang gusto kong i-resolve natin. Because yung pag-cheat, pare, hindi nyo na mapipigilan yan. Punta tayo dun sa mariresolve natin. Itong paghihingi ng password, pare, para tong pwede natin to ihalin tulad sa plastic surgery. Okay? Madalas mga babae nagpapa-plastic surgery because insecure sila sa isang bagay. For example, yung ilong. Pero ang tanong, yes, ano ang naresolba nung plastic surgery? They felt good, maganda sa pakiramdam. Nag-gain sila ng confidence. But, yung pagiging insecure mo ba naresolba sa pagbago ng ilong mo? Hindi. Because mawawala ang insecurity mo pag tinanggap mo yung ilong mo and you go your life with it. Doon nawawala yung insecurity pag tinanggap mo at you do something about it. Pero ang ginagawa kasi ng plastic surgery, tinatakpan niya lang yung insecurity mo. Kaya madalas pare, tignan nyo, madalas yung mga nagpagawa lang ng ilong, anong ginagawa nila sunod? Hindi na sila nakokontento hanggang sa mata, sa bibig, sa tenga, sa suso. Sunod-sunod na pare, hindi sila, na-addict na sila sa plastic surgery. Because ang pagpa-plastic surgery, hindi talaga niya nako-cure yung insecurities. Tinatakpan niya lang. Kumbaga pa, nakipbutas lang yung plastic surgery. Kaya nangyayari sa kanila ngayon, na-addict sila. Ganon ang paghingi ng password. Ang paghingi ng password or pagpalitan ng password sa ka-relationship is tinatakpan mo lang yung insecurities mo. Hiningi mo yung password para kahit paano mapigilan. What if? What if hindi ka matakot na mapalitan? What if alam mo sa sarili mo na high value ka, hindi ka mabilis palitan? Yun ang gusto kong i-resolve natin. Yun ang gusto kong i-mindset natin. Okay? Because yung paghingi ng password para sa akin, supot yan. Shortcut yan, pare. Shortcut yan para mawala yung insecurities mo. Pero hindi mo kinocure yung pinaka dapat mong gawin bilang lalaki. Para hindi kayo matakot na mawala yung babae na yan. Para alam nyo sa sarili nyo na kahit mawala yung babae na yan, okay lang. Because ikaw lalaki ka, sobrang lupit mo, naayos mo yung foundation mo. Ngayon, hindi ka na matatakot, hindi mo na kailangan hingiin yung password ng babae. Para pag nawala yung babae, sige, nagloko siya. Okay, masakit. But, ano ka ba? Malupit ka na eh. Di ba? Hindi ka nag-rely lang doon sa paghingi ng password. Pag nanghingi ka ng password, pare, ito ba? Pag naghingi ka ng password, okay, hindi siya nag-chat. So, anong mararamdaman mo? Okay pala akong lalaki.
Di ba? Hindi nagchat-chat ng iba to. Pero hindi naman. You're just fooling yourself. Nung totoo, support ka talaga. Yun lang, pare. Yung nakikita mo sa account niya na wala siyang chinachat, so yun, nagiging illusion tuloy sa'yo na okay ka na lalaki. Okay ang boyfriend, hindi pala nag-cheat to eh. Hindi eh. Di ba? Napapabayaan mo tuloy yung foundation mo kasi yung account na yun yung palang sagot. Diba? Shortcut. Nagigits nyo ba ako, pare? Now, kung sa tingin mo naman, nag-cheat sa'yo, ayaw ibigay sa'yo, makipag-break ka na lang. Makipag-break ka na lang, pare. Sa case niya, LDR, so para sa akin kasi walang kwenta yan eh. Lokohan talaga niyan. So, kung ako sa'yo, makipag-break ka na lang dyan. Pero para dun sa mga tropa natin na hindi LDR at nakakaramdam at gustong-gustong kunin yung password ng mga girlfriend nila, nagigets ko kayo, pare, but you're not curing, hindi mo naaayos yung foundation mo pag ganun. Yung pag-alam ng password sa mga jowa ninyo is a shortcut, is an illusion na secure ka bilang lalaki. Okay? Illusion yan. Kasi kaya nilang mag-chat sa ibang social media. Okay? Kaya nila yan. Kung magloloko yan. Okay? Mas okay na ayusin mo yung foundation mo para hindi mo na kailangan ng password na yan. Ako, real talk. O sige, sabihin nyo, puro ka lang salita eh. Yun po. Wala akong alam na account nung misis ko. Wala akong pakialam sa account niya. Wala rin siya pakialam sa account ko. Wala. Kung magloko siya, hindi magloko. Di ba? Di alis ako. Ganun lang, ganun kadali. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya mahal. Masakit yun. Masakit. Real talk lang, masakit pag naloko ka ng tao. Pero masakit yung naloko ka ng tao, pero wala ka kasing ari-arian bilang lalaki. Kaya ngayon, yung babae lang yung ari-arian mo, yung babae lang yung bumubuo sa'yo, mas masakit. Pero pag niloko niya ako, masakit lang kasi nawalan ako ng babae. Pero yung sarili ko, itong Joshon Point na napapanood nyo, solid to, pare. May babae man o wala. Solid ang foundation ko. Okay, kaya wala na akong oras alamin pa yung password niya kasi di magloko siya. Ito pa tatandaan ninyo, yung negative energy na yan, yung pagloloko-loko nila, lalabas at lalabas yan, pare. Parang tae yan, yung pag-cheating nila. Lalabas at lalabas yan. Hindi mo na kailangan alamin yan, bro. Okay? Naniniwala ako sa ganong energy na pag nagloko yung babae, lalabas at lalabas yan. Hindi nila may itatago yan pero may energy ka nang mararamdaman. That tells you na yun na yan, nagloloko na yan. Yun nga lang, pag tatanga-tanga kang lalaki, hindi mo talaga maaamoy yun. Kaya ang lagi ko sinasabi sa inyo, matutong magbasa para makita nyo. Kahit di niya sabihin, makikita at makikita ninyo, mararamdaman at mararamdaman ninyo. Okay, so yun ang pinaka-point ng video na to. Hindi mo na kailangan kunin yung password niyan, basta ikaw lalaki ka, matibay ang foundation mo. Mag-aaksaya ka lang ng oras dyan, nagsushortcut ka dyan, okay? I hope nakatulong yung video na yun. I understand, bro, sobrang naintindihan ko kayo kasi ginawa ko yan nung high school days ko. But, ang gusto kong i-fix natin dito, pare, yung long term. Okay, laging, mapapansin niyo yung mga advice ko, laging kailangan mo magtrabaho, kailangan mong paghirapan. Well, ganun talaga eh. Diba? Yung mga shortcut na yan, pare, temporary lang yan. Laging long term tayo. Long term din ang fix. Pag nag-shortcut ka, temporary lang yan. And again, pare, sa mga nakabili na nung perfume natin, open na siya for affiliate. Okay, so pag nakabili kayo, pwede nyo nang recordan, promote ninyo para pag may bumili sa yellow basket ninyo ng perfume natin, meron kayong commission. Diba? Side hustle na rin, kumbaga. So yeah, maraming salamat, pare, sa suporta. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Joshon Point. See you next time. Boom. GFAB.